truly, no need to deny everything, to revoke all those predictions of Rudy B and Ogie B, that one of them will be married to non-showbiz person. Gandara. Why Gandara? Hindi pa ba sila naniniwala na Kim Pao? Naniniwala sa Kim Pao na mag-asawa sila? Like now, Kim is the one who took care of Pao upon his hospitalization. Who then will take care of Pao? It's Kim, his wife. So dito pa lang, clear na sila na, and nobody can revoke this anymore, Gandara. Husband and wife na sila. And wait na lang natin yung right time na they will pronounce. Baka announce to the whole world that Mr. and Mrs. Kimberly Chuyap Avellino are united as one. To all bashers of Kim Pao, just wait and see the next chapter of their life, especially they are again in the limelight this coming 2026. To Ogie D, go down with your level. Don't be braggart. Stay as humble as you are. But naging arrogant but braggart. Kaya we all Kim Pao fans just keep but we don't believe in your credibility anymore. God bless us all, especially to Kim Pao, legit vloggers, fans, families, seniors, and Aki. Uy, napakagandang napakagandang advice for Ogie na wag magpaka-cheap. Parang gano'n. Huwag ibaba yung kanyang level, di ba? May pangalan naman na siya sa showbiz itong si Ogie. Manager, ayan, ginagalang. Before, talagang mataas ang tingin ng tao sa kanya. But ngayon, parang iba na. Chismoso na lang. Yung hindi na manager, hindi na kundi chismoso na lang ang pagkakakilala sa kanya ng mga tao. Ang bababa na niya ng level niya, cheap na nga dahil sa mga chismis and pagpapatol pa sa mga ganitong chismis, 'di ba? Sa showbiz. Maling-mali pa na si Kim Chiu ang kanyang tina-target dahil nga si Kim naman pa walang napakabait. Wala nga po nakakaaway yan. 'Di ba? Wrong move siya doon. Nasirain yung napaka-decente po ng image. Samantala, ayon naman dito kay Ma'am Merlita Aria Rodriguez, Miss Gandara, good AM po. Kahit ano pa man, ang pagtatanggol nyo kay Ogie, meron pa rin siya. Wala siyang karapatang pangunahan or ni Ogie o saklawan niya yung personal na buhay ni Kim dahil may sariling humuhula sa kanya. At yon ay tinatanong ni Kim sa tradisyon nila. Bakit lagi na lang pinapakalma ni Ogie ang buhay ni Kim kasi pinagkakakitaan niya? Kahit ano pa man ang sabihin ng iba, sobra na si Ogie sa pangingialam. Kaya ayaw ni Kim magpa-interview sa kanya. Ibig sabihin lang nun, ayaw sa kanya. Pero anong ginagawa ni Ogie? Gumagawa pa din ng mga paraan para meron siyang mai-issue kay Kim. Hindi naman sila close. Gusto lang ni Ogie na makisawsaw sa buhay ni Kim, pati nga yung kay Lakam, mas marami pa siyang alam. And ayun nga, hanggat hindi po niya tinitikilan si Kimi at talagang hindi po niya may interview si Kim, hindi siya mapapaunlakan talaga nito. Kung pangarap man niya na ma-interview sila Kim and Paolo, hindi ba? So, hindi yun mangyayari talaga. Tapos, totoo yung sinabi niya si Kim, may sarili siyang fortune teller. Yung naghula nga sa kanya na mag-ingat siya dahil siya po ay scamin. 'Di ba? Huwag magtitiwala sa kahit na sino. Ultimo malapit sa buhay niya. Nagkatotoo. So, kung si Kim po ay magpapahula doon sa mayroon po siyang tiwala. Hindi sa kagaya nito ni Rudy Baldwin ba yan?
Samantala, dumako naman tayo dito sa update ni Papi Paolo na kung saan na sa wakas, 'di ba? Finally ay nagparamdam na nga po si Paolo Avellino at tila hindi po nakatiis. Ang kanya pong update na ito ay tila noon ay kuha po noong nagbakasyon siya. Ayan, siya muna kasi siya pa lang naman yung nasa picture nung Christmas at New Year. And ayon nga sa mga komento ng mga fans, so confirmed na magkasama talaga silang dalawa. Balot na balot si Pau dyan, no? Eh, di ba nga sa malamig na lugar po ang hula ng mga fans na magkasama sila. Like Iceland or Norway. So, ayan, hindi na tila nakatiis si Paolo at siya na po mismo ang nagbigay ng ayuda. Siya na po mismo nag-post ng kanyang ganap noong Christmas and New Year sa kanya pong pagbabakasyon. Reason kung bakit talaga namang naging tagtuyot ang mga fans kasi parehas sila ni Kim Chiu na talagang nawala ng bonggam-bongga. Sabi nga ng mga fans, sabay pa talagang hindi nagparamdam ang Kim Pao. Well, mas maganda naman po yung ganon kasi may hint tayo na magkasama talaga silang dalawa. So, hindi na nakapag-intay si Pao. Sabi nga dito, may paayuda na ang papi. Siya na nag-post during Christmas and New Year time vacation. Samantala, sabi naman dito, hindi na dapat magulat dahil mag-asawa na. So, ayan. Kasi nga, talagang ina-assume ng mga fans na magkasama talaga sila. Confirmed. Dahil dito sa picture na inano po ni Pau sa X, in-upload bilang paayuda sa mga fans. So, hindi naman na daw dapat na magulat ang lahat kung makonfirm ba natin na magkasama silang dalawa dahil mag-asawa naman or magjusawa naman na daw ang Kim Pao at matagal na rin naman nating kutob na sila na talaga. It's just that napaka-private lamang talaga nilang dalawa ni Kim sa kanilang relationship. Kaya nga ultimo sa Discord, mayroon pong paalala na exclusive only for Kim Pao. Ayan, bakit naman kasi kailangan pang isama, 'di ba? Ang mga toxic na tao or ang mga bashes or exclusive for Kim Paos lang ang mga update. Sa balitang ito, malinaw kung bakit maraming kinikilig at na-excite ang fans ng Kim Pao. Ang ganitong klase ng balita na si Paolo ay dumiretso kay Kim, may party moment at may nabuking na detale ay talagang madaling magpasiklab ng emosyon, lalo na sa fandom na matagal nang umaasa at nag-oobserba sa bawat galaw nila. Una, natural lang na maging masaya ang mga fans dahil ipinapakita nito ang closeness at special treatment na tila meron sa pagitan ni Kim at Paolo. Kahit wala pang opisyal na kumpirmasyon, ang ganitong mga kilos, pagpunta agad, pagsama, pagiging present, ay mga bagay na madaling bigyan ng malalim na kahulugan ng publiko. Ikalawa, makikita rin dito kung gaano kalakas ang epekto ng body language at simpleng aksyon ng mga artista. Hindi man sila magsalita, ang kilos nila ang nagiging salita para sa fans. Kaya hindi na nakakapagtaka na kahit maliit na detalye ay nagiging malaking balita at pinag-uusapan online. Ikatlo, dapat ding tandaan na karamihan sa ganitong content ay may halong haka-haka at interpretasyon. Hindi lahat ng nabubuking ay agad na katotohanan. Minsan, pinalalaki lang ito dahil sa excitement ng fans at sa estilo ng entertainment news na talagang dinadagdagan ang kilig factor. Sa kabuuan, masasabi kong nakakatuwa at nakakakilig ang balita para sa fans. Nagpapakita ito ng malakas na chemistry at koneksyon ni Kim at Paolo. Pero mahalaga pa ring maging balanced at respectful at huwag agad mag-conclude hanggat wala pang malinaw na pahayag mula sa kanila mismo. Kung totoo man o hindi ang mga hinala, isang bagay ang sigurado, malakas ang hatak ng Kim Pao sa publiko at bawat galaw nila ay may epekto. At sa ngayon, ang kilig at suporta ng fans ang tunay na bida sa kwentong ito.
Sa balitang kumakalat tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino, lalo na sa eksenang sinasabing dumiretso si Paolo kay Kim, may party moment at may mga nabuking na detalye, malinaw na hindi na ito simpleng chismis lang para sa mga fans. Isa na naman itong patunay kung gaano kalakas ang impact ng Kim Pao, hindi lang bilang love team, kundi bilang dalawang individual na sinusubaybayan ng publiko. Una sa lahat, ang reaksyon ng fans ay totally understandable. Matagal nang napapansin ng marami ang kakaibang lambing, respeto at comfort level ni Kim at Paulo sa isa't isa. Kaya kapag may ganitong balita, lalo na kung may kasamang personal na kilos tulad ng pagsundo, pagsama o pagiging present sa importanteng moments, automatic na nagiging simbolo ito ng may something. Para sa fans, hindi na kailangan ng malalaking deklarasyon, sapat na ang consistent na actions. Ikalawa, dito rin makikita ang maturity ng relasyon kung meron man o kahit ng friendship nila. Hindi ito yung typical na pilit na kilig para sa camera. Ang nakikita ng marami ay natural, tahimik at hindi pa showbiz. Ito ang klase ng dynamics na mas kinigiliwan ngayon ng audience, lalo na ng mas adult na viewers na sawa na sa scripted na eksena. Ikatlo, interesting din ang papel ng mga taong nasa paligid nila. Kapag may nabubuking mula sa mga kasama, mas nagiging kapani-paniwala ang kwento para sa publiko. Pero dito rin dapat maging maingat ang lahat, fans man o content creators, dahil hindi lahat ng nasasabi ng nasa paligid ay may buong konteksto. Minsan, biro lang, minsan exaggerated, minsan naman simpleng obserbasyon lang na lumalaki dahil sa social media. Ikaapat, may epekto rin ito sa career at public image nila. Sa totoo lang, positibo ang dating ng balita. Wala itong bahid ng skandalo o negatibong issue. Puro kilig, respeto at admiration ang nangingibabaw. Para sa isang artista, malaking bagay ito dahil ipinapakita na mahal sila ng fans hindi lang dahil sa projects, kundi dahil sa kung sino sila bilang tao. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang suporta ng fans at ang pagrespeto sa desisyon ni Kim at Paulo. Kung ano man ang totoo sa likod ng balitang ito, romantic man o hindi, ang malinaw ay may espesyal silang lugar sa puso ng maraming tao. May ilang mahahalagang dagdag na punto pa na pwedeng isang alang-alang sa balitang ito, lalo na kung ititignan natin ito sa mas malawak na konteksto. Una, ang timing ng mga pangyayari. Hindi aksidente na lumalabas ang ganitong klaseng balita sa panahong aktibo ang Kim Pao sa public appearances at content nila. Kapag sunod-sunod ang ganitong eksena, party sightings, closeness, at mga nabubuking moments, nagiging mas malakas ang pakiramdam ng fans na may consistency, hindi lang isolated incident. Ikalawa, ang reaksyon ng fans ay nagiging bahagi na ng mismong kwento. Sa ngayon, hindi na lang sina Kim at Paulo ang bida, pati na ang fandom. Ang kilig, comments, edits at discussions online ang lalong nagpapalakas ng balita. Ibig sabihin, kahit walang direktang pahayagang dalawa, buhay na buhay ang interes ng publiko dahil sa collective excitement ng fans. Ikatlo, kapansin-pansin ng pagbabago ng naratibo. Kung dati, puro haka-haka at pagdududa, ngayon mas maraming nagsasabing kung ano man yan, mukhang healthy at sincere. Ibig sabihin, mas tanggap na ng publiko ang idea na may espesyal na connection sila kahit walang label. Isa itong malaking shift sa pananaw ng audience. Ikaapat, magandang halimbawa ito ng low-key na kilig. Sa panahon na maraming artista ang maingay at overshared sa social media, ang Kim Pao ay kabaligtaran. Ang katahimikan nila ang mismong nagiging ingay. Ito ang klase ng kilig na hindi pinipilit, kaya mas pinaniniwalaan. Ikalima, posible ring itong paghahanda ng audience sa anumang mangyayari sa hinaharap. Hindi man ito opisyal na reveal, parang unti-unting ina-acclimate ang publiko. Kung sakaling may konfirmasyon balang araw, hindi na ito magiging shocking, kundi natural na lang. Panghuli, mahalagang tandaan ang hangganan ng entertainment at realidad. Masaya ang kilig, masarap ang suporta, pero dapat manatili ang respeto. Ang ganitong balita ay dapat magbigay ng saya, hindi pressure sa mga taong sangkot.
Sa madaling salita, ang maidadagdag sa balitang ito ay hindi lang tungkol sa kung ano ang nangyari, kundi kung paano ito tinanggap, pinalaki at binigyan ng kahulugan ng publiko. At sa mayon, malinaw na ang kwentong Kim Pao ay patuloy na nabubuhay dahil sa kombinasyon ng natural na kilos, tahimik na chemistry at tapat na suporta ng fans.